Maganda sana ang intensyon ng mga taong involved dito sa ginawang pagre-raid sa Makati doon sa isang lending apps. Okay? Ang naging problema lamang is yung implementations doon sa mga sumamang vlogger na si Rendon Labrador. And ang naging outcome po ng pangyayaring ito is ang pagpapaalis sa pwesto kay Police Captain Michelle Sabino at paglipat sa kanya sa ibang administrative duties. Yan po ngayon ang naging laman. Ibang balita pa na medyo kumbaga nakakalungkot dahil isa siya sa mga kumbaga tumutulong sana na for the awareness ng mga kababayan nating naluloko pa rin ng mga lending apps na ito, natanggal sa kanyang pwesto at malilipat sa ibang administrative duty. At ang papakita kong pong video is galing po sa isang news kung saan ibinalita nga po ang pag-alis sa pwesto dito kay Captain Sabino na siyang contact person ni Rendon para sa kanyang advokasya na makatulong sana sa mga kababayan natin. At bago po ako magpatuloy, ako nga po pala si CTM606 at welcome sa aking channel. Bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any suggestion, recommendation, or comment, please leave it on our comment section. And malay nyo, mayroon pa tayong ma-share or ma-share pa kayo na sarili niyong opinion regarding this matter. So, balikan po natin yung video, okay? Yung gusto kong share na video sa inyo. Nasa pwesto ang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group na si Police Captain Michelle Sabino. Sa isang text message ni PNP ACG Director Police Brigadier General Sidney Hernia, sinabi nito na inilipat niya si Captain Sabino sa ibang administrative duty. Naghahanap na rin sila ng papalit dito bilang tagapagsalita ng ACG. Naging mainit ang usapin kay Sabino matapos isama nito ang vlogger na si Rendon Labrador sa isang operasyon sa Makati City at payagan itong mag-live. So, yan nga po yung medyo hindi magandang balita in part, sa part ni Captain Sabino dahil kung mapapakinggan po natin yung ibang naging interview is may maganda naman yung purpose ng pagsama niya kay Rendon. Ang problema nga lang kasi hindi nabigyan ng proper briefing kung ano yung mga dapat gawin ni Rendon Labrador. And syempre, automatic, alam na natin nagkaroon siya ng violations. Okay, kahit nasabihin nating medyo blur yung ibang ina-accuse sa kanya, still, doon sa pinakitang policy ng PNP sa pagre-raid nila sa any raid na gagawin nila, mayroon silang policy dapat sinunod, which is hindi nagawa. And syempre, bilang contact person at may custody, diba, kay Rendon, dapat na-inform ni Captain Sabino kung ano yung mga dapat gagawin na Rendon, which is hindi nga nangyari dahil may ganitong issue lumabas at maraming umangal. So, ang tanong ngayon, itutuloy pa kaya ng bagong papalit kay Captain Sabino yung collaboration ni Rendon sa kanila? Well, on my own opinion, they can still continue naman yan. Kung ano pa yung mga susunod nilang gagawin na kailangan nilang mag-involve ng vlogger kahit hindi si Rendon. But make sure lang na naka-lay down yung mga policy at mga rules na dapat sundin, either it's a vlogger or a reporter. So, yun lang po ang gusto kong share at maraming salamat.